Praise God. Purihin ang Panginoon. Is there any follower of Jesus Christ in the house? Amen. Is there any follower of Jesus Christ in the house? Amen. Amen. Yes. First, I'd like to thank the people who invited me. Si Pastor Alfredo Sili, ang ating senior pastor. Thank you, Pastor Brother Alfred. At I'd like to acknowledge some people also. Our guest speakers and Pastor Sherman Padakan, nandito rin pala. Namin ko po. And of course, our chairman of Anniversary, Butch Bautista. Happy 7th year anniversary, Manila Center. Manila Central Adventist Church. Ang Manila Center, yun doon po sa may Quezon Avenue. Na-confuse po ako kasi doon nadalas ako, sabi ko, akala ko malapit lang, ayos. Nung tinignan ko na po yung address na pinadala sa akin, doon ako na, iba pala to. This is my first time to be here. I grew up in Santa Ana Church, our first Adventist church in the Philippines. Doon po ako dinadala ng aking nanay. Ayan. Ito po, according to Pastor Alfred, this is the third, no? This is third church. A fourth. Okay. Meron palang ganun sa Manila. Iba rin halos pare-pareho lang din naman po kung pinupuntahan ko. Meron pa pala sa Malolos. Gusto ko lang pong, I'd like to share with you my life in Adventist, Seventh-day Adventist faith. My mother ko, si Nanay Rema, sa Iloilo pa lang, Adventist na siya. So, when they migrated to Manila, and my father was from Bohol, who grew up in the town of Baclayon, where the first Catholic church was built also. So, migrated to Manila, and they met in Manila, and they both settled down in Manila. We got married in Manila. We were all born and raised in Manila. So, we go to church Saturday and Sunday. So, you can just imagine kung gaano po ka-confusing ang buhay namin magkakapatid. Yan. But God is forever faithful. Ang mother ko, nakikita ko magdasal ang mother ko po. Morning, bago pumutok ang araw, gigisingin ka na ng nanay. Oo. When I was like 7 years old, may isip na ako, 6 years old, I never understood it. Hindi ko po maintindihan, bakit ka gigisingin na gano'n? Diba? 7 years old ka, gigisingin ka, hindi pa puputok ang araw. Buboy! To God be the glory, great things at God and love. Buboy! Down! Ganun ako. Ang sarap matulog, gigisingin ka, di ba? Ako po, ang gagawin ko, habang kumakanta siya, di kunyari, tatayo na lang, luluhod ako, pero yung ulo ko, naka sa unan. Parang nakatuwad ako. So the whole time, she was praying, she was singing, natapos na siya, yung pa rin ang itsura ko. Tusok pa rin yung ulo ko sa unan, pero nakatuwad pa rin ako. Sleeping the whole time. I never understand it. Hindi ko po maintindihan yun. Until I became adult. At na-realize ko, eto na, dumating na ako sa buhay. Sabi ko, yung pagdadasal ni nanay night and day, kasi meron pa yan, night and day. May Bible study pa kami sa gabi. But, ang daming beses, na-realize ko, na I-look back, ang daming beses po ako na-save ng prayers ni nanay. Ay, naku, dami ko. Ang gulo namin. Ang gulo ko, I grew up in the street. Mas gusto ko sa labas ng bahay kaysa pumasok sa loob ng bahay kasi maraming inuutos. Maraming utos sa loob.
But I saw the necessity, the significance of the Word of God in every life, in every person. Kasi naging pamilyar ako sa buhay ng Panginoong Jesus. And the reason why now is very important for us to have a personal relationship with God, with Jesus, through Jesus Christ. Jesus Christ is enough. Napagkulang po. Ang Panginoong Jesus po ay sapat na sa buhay natin. Naging artista, ako po, kung hindi po ako magiging sikat na artista, hindi ko po magagawa yung mga series at kung ano-ano po, mga gigantic films, and I will not reach that zenith of popularity without the prayers of my mother, si Nanay Emma. Kasi nakikita ko siya, umiiyak siya habang, palaging umiiyak. My father didn't understood it. He didn't understand it. Yung kailangan, yung pala, when I read the Bible, kailangan pala may taghoy. Kapag ikaw ay, ano pala yun? Tama pala yun. Iba pala yung sinisigaw mo, meron kang hinaing, di ba? As we lay down our petition to the Lord, kailangan po yun. But it has to be sincere. Of course, I believe there's no short or long prayer. Only sincere prayer. And God knows that. Even before we open our mouth, God knows what's inside our heart. Amen? Amen. Si nanay po, my mom, hindi lang kaming lahat pinagdadasal niya ng mga kapatid. We're 7, I'm 5 from the eldest. Pati tatay ko po, nasaradong katoliko. Siyempre, First Catholic Church in the Philippines Talagang pagdating sa bahay din, may rosary kami. But you know how consistent the devil is? Diba? May rosaryo. Before, okay, nag-rosaryo, but I don't understand it also. Pero when I look back and research, ang dami palang kinreate ng Diablo na nakaaway na ganyan, pag-rosaryo, paulit-ulit na walang saysay. Did you know that Islam meron din rosaryo? Beads. Meron din sila. Buddhist, meron din sila. Magugulat kayo. I went to Jerusalem. Ang Hudyo, meron din sila. Diba? Bakit naman i-change si Satan ang style niya? Effective. Diba? So, talagang, he's here to steal, kill, and destroy. Ako marami na, nung aking paglaki po, marami na nanakaw sa akin ng kaaway. Marami na. But, I will not let him steal anything from me anymore. Amen. And make sure that the full armor of God every morning when I wake up, suot ko po. Anin po yun. Diba? The belt of truth, the breastplate of the righteousness, the shoe of gospel and of peace, then the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. Kailangan po kumpleto. Pero ngayon po, ang na-realize ko po sa buhay natin ngayon, na mananampalataya, all followers of Jesus Christ, is not just all about ourselves. Kung tayo po may Panginoong Jesus na, we have to share the love of God. We have to share the truth. We have to share that there is something there beautiful in the kingdom of God waiting for us. Kailangan mag-disciple na po tayo. Di ba? Go out and disciple.
Diba? The harvest is plenty, but the workers are few. Hanggang ngayon po, ganun pa rin yun. That's why everywhere I go ngayon, kahit ako po ay nagbabasketball, nag-golf ako, pag may nakita ako, gusto na magpa-picture sa akin, pero okay. Okay lang ba? Pero pagkatapos ng picture, ang ginagawa ko, pwede ba ipag-pray ko kayo? Ipag-pray ko sila, then we pray together, pwede bang sundan niyo ako? Diba? Sinner's prayer. Diba? Who knows? Holy Spirit naman ang gagawin, hindi naman tayo eh. Right? It is not us. It's not our work. It's the Holy Spirit. Once nag-dictate ang Holy Spirit, kausapin mo yan, share the gospel of God. Before po, si Buboy hindi gano'n. Wala akong pakialam doon. Gagawa lang ako ng pelikula, iisipin ko lang ang pagdidirect ko, I script ko everything, I go home, I eat, I buy what I need. No? Now, I realize na kapag pinanganak ka pala, you have God will give you talent, at ang package niyan is purpose. We have purpose. The reason why we're still alive today is we still have purpose. Meron ka pang masisave na kaluluwa, kaya po kayo nandito pa sa mundo ito. Meron ka, and kahit isang kaluluwa lang po, napaka-importante sa Panginoon. Nagpipiesta sa langit, di ba, Pastor? Pag isang kaluluwa lang masave. You know how I prove it? What profit a man? From the verse, what profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Sabi, isang buong mundo na yun. Isang kaluluwa lang. Ang iniisip natin, di ba? Ngayon, simple lang, magkano ba ang property, isang property sa Forbes Park, Makati? Alam niyo po bang nasa 2 billion na? 1.5 to 2 billion pesos. Ang isang property. Yung ba, kapalit ng isang kaluluwa natin? O isang buong Forbes Park na? Hindi pa rin, sabi ni Lord. Kahit may isang buong mundo na, mas okay pa rin sa akin, hindi ko pagpapalit ang isang kaluluwa. That's how important, that's how God loves us. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, kaya binigay niya po yung nag-iisa niyang anak just to save us, para makapiling tayo. And I know, as an Adventist, we are waiting for that, for the second coming of Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya nga po, Seventh-day Advent. Advent is the second coming, and the meaning of the word. Yung Seventh-day Adventist is the seventh, the rest day, yan po ang significance niya, and the Advent is the second coming. Kinumbay po yan, kaya Seventh-day Adventist. It's the coming. We are waiting. But we cannot wait just alone and sit there in the corner. We have to share. But sharing is being a good example of the love of God. Kaya tama po yung being a salt. Kaya salt and light. Kailan magiging asin at ilaw po tayo. And how to become a salt and light? By being a blessing to other people. Doon ko po na-realize yun. So, hindi po pwedeng puro salita lang pala tayo. Kailangan din, we have to be a blessing to other people. Because people will not care how much you know until they know how much you care. Amen? People will not care how much you know until they know how much you care. Kailangan makikita dinadamay. Alam mo, ano dyan? Hindi. Kailangan pag nangangailangan ng tulong sa tao, dapat hindi huwag mo nang hintayin manghingi pa sa'yo. Damayan mo na kagad. Kung meron man. Kung may last man, ibigay mo na because God can see that. Anything that you bind here will be bind in heaven. Nakikita po ng Diyos. And God will provide us. Ipoprovide. Ako po, tagal ko na walang pelikula, but God is providing for me. Nagtataka rin ako bakit palaging may dumarating ng pera. I don't understand. But God provides siksik, liglig, at umaapaw ang pangako niya eh. And we believe that, and it will truly happen. It reminds me the story of the prodigal son. Remember the story of prodigal son? Bumalik na.
pinaghanda, o suotan niya ng singsing, suotan ng magandang sandals, robe, everything. Di ba? Pinaghanda, pinagkatay ng magandang ng isang hayop para mag-celebrate. Dumating yung kapatid. Masama ng loob, ayaw pumasok eh. Doesn't want to join, di ba? Sabi niya, sinilabas ng tatay, bakit? Ano? Hindi, masama ang loob ko tayo. Ako nga hindi ko kayo iniwan pinagsilbihan ko kayo Kahit isang maliit na hayop na, hindi niyo ko pinagkatay at mag-celebrate. Anong sagot ng tatay? Anak, we have reason to celebrate. Patay na itong kapatid mo. Pero kayo, buhay na siya. At ito, pinaka-importante sa akin. Ito po yung message that I got. Of course, marami pong message yung storya. Maraming messages. But this message is very important to me. Sabi ng tatay, anak, everything naman I own is yours also. Lahat ng sa akin pag-aari ko sa iyo So, hindi pala nakita nung anak na yun na pwede pala ako magkatay kahit dyan at pwede rin ako mag-celebrate. Yung po'y namimiss natin. Marami pala tayong pag-aari sa mundong ito na patuloy po nananakaw ng diablo dahil lang maliit po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sometimes we have to ask that also from God. Ako sabi ko na, kaya now, diba? Ask anything in my name and I will do it. Minsan yung pananampalataya, we have to pray for it. We have to pray, ask the Lord, Lord, give me today a faith that does not falter. Yung pananampalataya na mapapasiya kita that I will please you today, Lord. Give me that kind of faith. Minsan, we pray, Lord, maghihingi tayo. Pero immediately after the prayer, ando doon na yung doubt natin. Sino kaya pwedeng Kasi, di ba, ando doon na yung doubt Do we please God with that? Of course not. Yun po yung mga natutunan ko sa buhay na sabi ko. And yan po yung mga iniwan sa akin ni nanay when she was still alive. And the last miracle na nangyari, well, first, yung lahat kami po, we accept, lahat kami magkakapatid, 7. Kasi palagi niyang hinihingi yun Lord, walang makakaligtas. Sa lahat ng anak ko, kailangan makatanggap sa inyo at makakilala sa inyo at makasama ko dyan sa langit. And she says, she prays for this every day. Kasama palagi sa prayer ng nanay ko. And you know what? Lahat kami magkakapatid, nasa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Amen. Ito, mabigat po. My dad, a lawyer, a pure Catholic, solid, from the first Catholic church in Baclayon, Bohol. He was raised there. Kaya doon sa bahay, kami nagro-rosaryo, nag-a-angelus din, everything. Before he died, like 2 weeks before he died, he accepted Jesus Christ as his God and Savior. Isang milagro po yun. When he was in bed at the hospital, bago po siya, 2 weeks before he passed away, meron po siyang kliyente na dumating doon sa hospital. Sabi sa kanya, attorney, naalala mo ba ako? Uy, tatay ko mahina na nakarate. Sabi ng tatay ko, maitutulong ko sa'yo? Sabi ng, pastor na pala to, hindi niya alam. Sabi niya, attorney, ako na may maitutulong sa'yo sa pagkakataon ito. And then he prayed for my father. Pinatanggap niya ng tatay ko. Ang tatay ko hindi mo marunong umiyak, matigas ang loob. But that moment, my dad cried like a little boy. Umiiyak, humahagulgol. Umiiyak for accepting all the sins. Humingi siya ng tawad, pinahingi ng tawad At lahat ng mga nagkasala sa kanya, pinatawad niya rin. Package pala po yun. There's a package that God taught us, the template that God taught us how to pray. Diba? Kinorder ang Panginoon. Lord, Rabbi,
mag-pray, di ba? Tinuro niya ganito lang, Ama namin, sumasalangit ka, sabayin ang alam mo. And when he came to that point of, forgive my trespass as I forgive others, di ba? Patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala katulad ng pagpapatawan ko sa nagkakasala. That phrase, package, kailangan magpatawad ka rin, hindi humihingi ka lang ng tawad. You have to forgive others so God can bless us also. At talagang yung package din para maging whole at maging totoo at maging ma-cleanse ka rin, ma-cleanse tayo. So, alam niyo po, I can never be more thankful to my mother, and I can never be more grateful to God sa faithfulness niya. Kaya paggising ko pa lang po sa umaga, paggising ko before po sa umaga, ay, may lakad na ako, may shooting na ako, diretso na, nakalimutan ng Panginoon. We have to thank God. We have to make it a habit. Paggising pa lang, thank you Lord, buhay ako. Thank you Lord, nakakalakad ako. Thank you Lord, kasi meron dyan hindi na nagigising. Meron pagising mo, kalahati ng katawan mo patay na. Meron dyan nagigising, hindi na makakita. Hindi na makapagsalita. But we are normal. Ngayon po, nandito ko nakatindig ako. Ako, during the pandemic po, let me just quickly share it with you. Sa sobrang lakas ko po, sa sobrang daming sports na ginagawa ko, hindi ako naniniwalang dadapuan po ako ng COVID. And God gave me a message. Nagkaroon po ako ng COVID. And I thought to myself na kaya ko magpagaling sa bahay. Hindi ako nagpapadala sa ospital. Hindi ako dadala sa ospital, sabi ko, kaya ko gumaling. Hindi ako gumaling. I passed out. I died. Wala na ako, pero binangon ulit ako ng Panginoon. Nung pagbulat ng mata ko, parang alam niyo po yung computer na na-reboot ninyo, wala akong recollection of anything. So, sino ako? Saan ako? Nagsisimula pa lang bumabalik. Ako nga pala may sakit ako. Ako nga pala may COVID ako. Ayaw nga pala, dito ako sa bahay. Ako nga pala si Buboy. Dahan-dahan, doon, muntik na. Doon pa lang, wala na ako, out na ako. But God gave me another life there. Sa hospital din, ganun din. Muntik na rin ako doon sa recovery. Marami pong namatay sa COVID because sa recovery. Kasi gumagalaw agad sila, pero hindi pa sila pwedeng gumalaw. At ako po, ang lapit lang ng nasa kwarto ako doon sa hospital, yung CR hindi ko po pinupuntahan kasi alam ko mamamatay ako. Kasi you cannot just walk kasi you need oxygen. Kapag puno pa ng mucus ang lungs mo, you cannot move too much. Kasi hahabulin ng hangin yun. You need, every movement po, we need oxygen. Hindi ko pinuntahan yun. Meron akong katabing kwarto, pumunta CR, pagbalik sa kama, patay. Doon sa hospital. But God allowed me to live on para maka-attend po ako sa 107th anniversary ng ating church dito. And to share this beautiful love of God, message of God sa inyo po. Kaya, stay in this church, but put your faith in Jesus Christ. Stay with your pastor kung saan po kayo lumalago. But fix your eyes to the Lord. To our Savior, Jesus Christ. Siya lang po. Siya lang at siya lang. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.